Even though na yung inihiling namin from the very start ay hindi namin natamo, talaga namang ramdam pa rin namin ang pagmamahal ng Panginoon. Masabi ko lang dun sa mga couple na umaasa na magkakaroon ng supling, manalig lang sila. Kumbaga yung hope kasi, dapat wag nilang aalisin yun dahil si Lord kasi, or yung nasa taas kasi, ibibigay niya sa tamang time. Pagka ready na kayo, emotionally, yung katawan mo, kahit minsan hindi nga financially, bibigay niya talaga pagka yun na yung right time. Kay lamig na ng gabi sa'yo lang. Ako si Rina Espinosa, taga Barangay San Jose, Baras Rizal. Pinanganak sa Baras Rizal, pero yung mother ko is from Bicol naman. Ako si John Paul Espinosa, tubong Baras din. Ang probinsya ko ay Pangasinan. Hindi may yung lolo. Pero talaga ako, talagang taga-Baras. Ako po si Christian Anabo, taga Barangay Mabini. So, dito po ako lumaki sa Baras. Wala pa akong probinsya. So sabi niya, si Christian ay parang taga-Baras. Ako rin po ay lahing Goliath bago maging anak ko. So talagang taga-barangay Mabini. Kay lapit mo sa panganib. Bilang mag-asawa, masaya naman, lalo na nung na-bless kami ng dalawang bata. And then, nagkakilala kami ni Paul kasi from PYM, and then nagtuloy-tuloy sa choir. At hanggang ngayon, nagsiserve pa rin sa choir. So, sabi ko na naging masaya yung pagiging mag-asawa namin. Nung pinili kami, nung naglalakad na papunta sa Sabat, yung feeling na na-bless ka na kaagad while dinadala mo yung baby Jesus, parang ganun yung pakiramdam namin. Parang ina-answer niya na kaagad yung prayer namin na magka-baby. Yan, habang naglalakad kami, ito pa yung prayer namin na i-bless kami na magka-baby. Yan, a year after, binigay naman agad ni Lord yung hinihiling namin. Bilang mag-asawa, kami Bong, kasi si Christian na palayo niya ay Bong. Kami lamang ang magkasama sa buhay. Then, ang aming kwento ng pag-ibig ay nagsimula rin dito sa simbahan. Pareha kaming choir nung maayos pa yung boses ko. Pero si Christian talaga maganda boses nito. Miyembro kami ng Young Mission Apostles Choir. Dito kami nakita at doon kami nakakilala ng Diyos. Kami po ay blessed for 20 years. Kahit hindi po kami nabihiyaan ng anak. May mga ups and downs po kami bilang parte ng relasyon namin. Normal naman yun sa mag-asawa, pero ito ay napapagtagumpayan namin at masaya kami kahit wala po. Sabi nga ni Brother Bong, ay dumaan kami sa ups and downs. Hindi lahat ay smooth sailing. Pero through the blessing of the Lord, ang aming pagsasamahan ay napuspos. Nag-offer kami noong taong 2015. Pero naulit-ulit, 2017. So, biyayang-biyaya kami ni Lord. Noong 2017, biglaan lang to. Kaya malapit kami ron sa pwesto. Kami ang biglang kinuha. Kaya sabi namin, uy, this is a blessing for us. Kasi hindi lang isa, kundi nakadalawang beses pa kami. So, una, parang may hesitation. So, bakit kami napili? Bakit ano? So, sinabing, buhay pa yung mother ko nun. Sabi niya, ito na yung chance niyo kasi yung mga nag-o-offer ng baby Jesus during Christmas Eve, yun yung mga wala pang anak. So, nag-sink in din sa isip namin na bakit
kami tatanggol sa Baby Jesus. Nung pagkakataon na yun na naglalakad na kami ni brother husband, talagang ang dasal namin noon ay, Lord, kung anong panahon, kailan, at anong pagkakataon, ipagkakaloob mo sa amin, ang hinihiling namin sanggol ay kayo na po ang bahala. So maglalakad kami every step na ginawa namin, na andun yung hope namin talaga na ibibigay sa amin ng pagkakataon ni Lord na magkaroon kami ng sarili namin sanggol. So marami nang tumatakbo sa isipan namin. Andun yung kasiyahan, kagalakan, na yung magiging dulot ng sanggol na maaaring ipagkaloob sa amin. Giling kong anak, tupad na pangarap ko. Pagsilay mo sa ating mundo, maging tahanan ng mahirap at puso mo'y tanggulan ng awa. 2010, sinamnam. And then 2018, 18 sila. silala naman. Ganun katagal yung gap nila. Mas naging mas close kami dalawa. Mas focus sa Focus sa family. family. Yun, siyempre, medyo mahirap sa buhay. Pero pag nandiyan si Lord, yun naman, nalalagpasan natin yung mga bagay na mahihirap. Hindi naman kami nawawalan ng pag-asa, although may mga times na hopeless talaga, na hindi nawala yung faith namin kay Lord. Siguro ito na rin yung way ni Lord, although hindi kami nagkaanak. May purpose si Lord, may reason siya. So, masaya kami po. Kami ay blessed na blessed talaga. Di man kami nagkaroon ng baby. Piniyayaan naman kami ni Brother Christian ng mga pamangkin, mga apo, na talaga namang pumupuno sa amin sa usaping kailangan ng supling. So, napakabait talaga ng Panginoon. So, ano ang nararamdaman natin? Masayang masaya at walang question sa joy na meron kaming mag-asawa. Yung iba kasi isipin nila, negative agad pagka hindi ka binayaan ng anak. So, noong una talaga, kung nasasaktan kaming mag-asawa, ang sakit-sakit, lalo na pag kami magtatanong na ibang tao na parang hindi sila aware na nakakasakit sila ng kalooban. So, yung mga sagot ni Lord na ibigay niya sa amin, dahan-dahan, pinaliwanag niya sa amin. Pinaliwanag niya kaya hindi kayo nagkaanak, pinaramdam niya sa amin yun. Yung sagot, yung mga binigay ng sagot, naliwanagan kami. Kaya kasalukuyan, ngayon, wala man nga kaming supling for 20 years. Kami naman ay talaga masasabi kong puspos ng biyaya sa Panginoon. Liwanag ng unang Pasko, Jesus, bituin ng mundo. So, ulitin lang namin yung nai-commit namin nung kaming kumasal ng 2003. So, for better or for worse, for sickness and in health, sa lahat ng aspeto, saya, lungkot, nandito pa rin ako. Ang pagmamahal ko sa iyo ay limitless. Punong-puno yun. So, kahit pagtanda natin, though sana yun lang namang tanging wish namin. Kahit wala masyadong kayamanan, yun lang kalusugan. Wish ko na maging kasama tayo sa 60, 70. Yun. Ako naman, nawa, patuloy lang na pagmamahal,
pagkakaunawaan kasi hindi naman talaga maalis sa mag-asawa yung nagkakaroon ng pagkatalo. Ano, natural yun. Prayer ko talaga lagi na bawat araw ay ipuin tayo ng Panginoong Diyos na siya mamagitan sa atin para yung mga shortcomings natin ay mapagtiisan natin at mapatawad natin ang isa't isa sa mga kakulangan natin. Then, pangako na ikaw ang mamahalin habang buhay. Ayun. Then, sana rin, ang wish namin na maging inspirasyon din tayo ng ibang tao na katulad ng sitwasyon natin na pinagdaanan o pagdadaanan. Then, makatulong din kami sa abot na aming makakaya sa aming kapwa. Masasabi ko sa dalawang bata na sana lumaki silang may takot sa Panginoon. Laging gumawa ng mabuti. Kumbaga, tapos igalang ang mga magulang niya kasi hindi din biro yung para magkaroon kami ng anak. Lagi ko sinasabi kay Nanamnam nun na mahalin niyo ang magulang niyo kasi hindi lahat ay blessed na magkaroon ng anak. Yun, makatapos sila sa pag-aaral, tapos maging mabuting bata. Stay strong pa rin. Tapos, sana, maabutan mo pa kami nilala na aakyat sa stage ka na, makagraduate, karoon din ng family. Tapos, sana, stay pa rin tayo together hanggang sa end, gano'n. Ayun lang.